aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Juda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakikita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive. Sino ang tatangi sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay, napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad, ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang saaki na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, alam po ninyo, napukaw ang aking pansin na mga salitang ito sa ating ebanghelyo. Gagantihin ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Hindi po itinuturo ng mga pananalitang ito ng ating Panginoong Diyos ay mapaghiganti o mapagparusa. Alam natin na ang Diyos ay pag-ibig, awa at habag. Ngunit, ang ipinapahayag ng mga pananalitang ito ay mapapala o matatanggap natin sa buhay kung ano ang karapat-dapat sa atin. Sa Ingles, we shall get what we deserve. Meron nga tayong kasabihan, di ba? Kapag may isinuksok, may madudukot. At hindi malayo na sabihin kaugnay nito na kung ano ang isinuksok ay siyang madudukot. Kaya sa ating unang pagbasa po mula sa aklat ni Propeta Nahum, sa bayang Israel na naging tapat sa Diyos, sa kabila ng marami nilang mga pinagdaanang
pakikibaka at pagsubok. Ang hatid ng propeta ay salita ng pag-asa. Anong sabi ng propeta Nahum? Magalak at magdiwang sa isang pista o huda, sapagkat hindi na darating sa iyo ang masama. Ang masama ay ganap ng naparam. Papanumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel. Samantala, ang salita naman ng propeta Nahum sa mga tao na talagang ang buhay ay taliwas sa kalooban ng Diyos ay mga salita na hindi kaaya-aya sa pakikinig sa ating kalooban. Ano ang sabi niya? Kawawa at walang masusumpungan upang pagkuhanan ng aliw at galak ang mga mamamatay tao, ang mga sinungaling, ang mga mangangangkam, at ang mga taong sinabing umasa sa latigo, karwahe, kabayo, tabak, sibak, yung mga tao na mas pinagtitiwalaan ang kasangkapan ng karahasan, kaya't ang hatid ay kamatayan sa napakarami. Mga kapatid, mula po rito ay malinaw ang paanyaya sa atin ng salita ng Diyos. Tayo po ay mag-ipon ng kabutihan para umani din ng kabutihan. At wag po sana tayo makontento sa kakarampot na kabutihan, bagamat kahit maliit na kabutihan ay may halaga. Aba, ang hamon sa atin ay ipagkatiwala ang sarili ng buong buo sa paggawa ng kabutihan ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa kagandahang loob ng Diyos ng buong buo. At ang Diyos na ating pinagkatiwalaan ang siyang ating magiging kapalaran sa buhay. Sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Sa sino man na nais sumunod sa Kanya, sa sino man na nais maging alagad niya, sa sino man na naghahangad na ang Diyos ay mapa sa kanyang buhay. Ano ang tagubili ni Hesus sa kanila at sa atin? Limutin ang sarili, magpasan ng krus, saka sumunod sa Kanya. Mga kapatid, alam po ninyo, madalas kong itinatanong sa aking sarili at siya kong nais ding itanong sa inyo. Ano po ang ating iniipon upang tayo ay makasapit sa paghahari ng Panginoon? Huwag po tayong palilin lang sa napakaraming kasinungalingan, sa napakaraming huwad na pangako ng mundong ito, na nagsasabing kapag sila ang ating minahal, kapag sila ang ating pinahalagahan, kapag sila ang ating sinamba, ay mapapasa atin ang hinahangad at pinapangarap nating kapayapaan, kaligayahan, kapanatagan sa buhay. Ang Ebanghelyo din ang nagsabi, makuha mo man ang lahat sa mundong ito, ang kaluluwa mo naman ang siyang mapahamak. Ano naman ang maganda doon? Ano ang mabuti doon? Hindi po. Sa halip, ang lahat ay ipapagkatiwala, ipapaubaya natin sa Diyos. At sapagkat sa Diyos tayo nagtiwala, ang Diyos na ating pinagtiwalaan, ang siyang ating magiging tadhana at kapalaran. Ibigay natin ang ating sarili ng buong buo sa Panginoon. Meron ding binanggit sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat sa buhay mo ay Kanyang ibibigay. Ang lahat ng mabuti sa ating buhay ay Kanyang ibibigay. Hari nawa, ang ating buhay ay maging isang pagpapalang tunay. Ang ating buhay ay pamayanihan ng abot-abot ng mga biyaya at pagpapala. At ito'y mangyayari, dahil mabuti ang Diyos. At kung tayo din naman ay mabuti sa Kanya, sa ating sarili at sa iba. Sa isang buhay na punong-puno ng pagpapala, ay maging pagpapala din tayo sa ating kapwa. At sumain niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.